Okay, magandang hapon po sa ating lahat. No? Dito sa Pilipinas, it's I think 2 o'clock, no? 1:45, mga around 1:45 na dito sa Pilipinas. At nandito po tayo sa beach. Nandito tayo sa beach ngayon, nagba-vlog, no? Nagano naman tayo, no? Sometimes mas anong tawag doon? Mas gusto naman natin yung mag-vlog tayo na nandito tayo sa dagat, no? Gusto kong ipakita sa inyo yung aking view, ha. Ayan. I hope ano ko. Ay, hindi pala makita. Basta ito yung view ko. Tingnan nyo. Ayan. Hello, bro. Ayan yung kaibigan ko, ha. Ah, ayan. Yan. Yan ang view ko dito sa amin. This is a paradise and ayokong magsabi kung saan ako ngayon. Basta ang ganda ng location natin dito. Okay? Bago natin simulan yung topic natin, ay ipapakita ko muna yung aking view. Ayan. Yung aking anak, ay nandito yung aking anak, oh. Yung, yung 2 years old kong anak nandito, ayan. Ayan. 4 months. Yeah, 4 months na anak ko, ayan. 4 months pa yan. At yung isang anak ko na naliligo, nandito yan. Naligo na yung isa. Ayan. Yan, kita nyo? Yan, yung isa, yung kasama niya yung ate niya. Oh. Yan, si Brad, yung aking anak. Okay? So, at least, naipakita ko sa inyo ang aking pinupuntahan na beach. Okay? Yan ang aking kaibigan. Kilala niyo naman yan, di ba? Dati yung nagpunta kami ng Boracay. Si Jose, di ba? Bago natin simulan yung topic natin, ayan, ipakilala ko muna yung mga tao dito. Yan, sino pa ba? Nandiyan dito. Ito yung view ko. Yan. Kasi pwede akong lumakad-lakad. Yung camera ko, automatic yan na mag-follow. Ayan, tingnan nyo. Mag-follow yan. Yan, mag-follow yan. Yan, ipakita ko yung view ko, ha. Yan. 'Di ba? Ang ganda rito, 'di ba? So, ayan na nga. Simulan natin yung ating talakayan, no? Pag-usapan natin yung guys. Ayan. Pag-usapan natin yung magiging palapit na impeachment trial dito kay VP Sara. Panic na panic itong si Bangag. May nakita nga akong post, 'di ba? Sabi doon sa isang post na si BBM raw ay para raw sa mga Pilipino si BBM. Alam niyo naman yung mga loyalista, pinupuri nila si BBM. Para raw sa mga Pilipino si BBM. Kung totoong para sa Pilipino si BBM, bakit ito yung pinakatanong ko, ha. Bakit hindi niya matumbok-tumbok ang mastermind patungkol dito sa flood control? 'Di ba? So, wag mong sabihin na para sa Pilipino si BBM, na ang clamor ng taong bayan ay gusto na mapanagot yung mga nagnakaw sa flood control. So hinihingi ngayon ng taong bayan kay Bongbong Marcos na mahuli talaga yung mastermind na yan, pero hindi maibigay ni BBM. 'Di ba? Sabi nila, hinanap na nila si Zaldico. Si Zaldico ay nakita na raw, nahuli na raw, pero nasaan na ngayon si Zaldico? Mas nauna pa nilang inaresto si Senator Bato kay ni Zaldico, 'di ba? Pati itong si Martin Romualdez. Nasaan na yung sinabi ni Rimulya, 'di ba? Ano ang sabi ni Rimulya?
naka-ready na raw yung warrant of arrest, no, na isasampa nila kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon wala eh. 'Di ba? So, paano mo masasabi na seryoso ang gobyerno sa pagtugis ng problema natin sa flood control? 'Di ba? So, malabo. Kaya nga ako, no, lagi tayong nagva-vlog sa ating studio. Paminsan-minsan naman, pa-relax-relax naman tayo sa mga problema natin dito sa bansa natin. Sabi ko nga sa wife ko, kasi honestly I have to tell you frankly, no, isa ako sa mga apektado sa crisis ngayon, no. Ang YouTube ngayon, no, hindi ganoon kalaki yung sahod ng YouTube ngayon. Medyo bumababa yung mga sahod ng kahit magtanong pa kayo sa mga ibang vloggers, no, mga political vloggers. Bumaba talaga yung sahod ng YouTube ngayon. Because of the crisis, apektado lahat eh. Sabi ko sa wife ko, huwag na tayong mag-umasa pa na sa sahod ng YouTube, kundi let us be creative, no, kung saan tayo pwedeng makakuha ng extra income, no. So ngayon medyo medyo anong tawag doon? Umiiwas muna tayo sa problema natin sa mga financial, sa mga problema. Sabi ko, punta tayo sa beach muna. Kasama natin yung mga anak natin para ma-enjoy naman natin minsan yung mga nature, di ba? So, ayan nga, no? Pag-usapan rin natin yung yung kay Senator Robin, plano nilang si Senator Robin eh. Plano na nilang ito lang plano nilang sampahan ng kaso. Parang pa nila? Parang hinahanapan pa nila ng kung anong pwedeng ikaso nila kay Senator Robin Padilla. Kasi raw, tinulungan raw ni Robin Padilla itong si Senator Bato para raw makatakas, para raw makalabas sa Senado. In the first place, wala namang ginawang masama si Robin doon kasi sumakay lang naman si Senator Bato sa sa sasakyan ni Robin. Tapos wala namang warrant of arrest 'yun, di ba? So paano naging kasalanan 'yon ni Robin Padilla, di ba? So parang na lang, ang administrasyon na ito mas inuuna pa nila na kasuhan, ipakulong ang mga kalaban sa politika kesa maghanap sila ng mga solusyon sa problema ng bansa natin, di ba? May sabi nga siya ng aking kaibigan dito na mayroong 3 congressman na tinanggal sa kanilang chairmanship. Tinanggal sila kasi kasi hindi pumirma doon sa impeachment ni BP Sara. So, 'yun ang nangyari. So, ikaw bro, anong masasabi mo dito kay Bongbong Marcos? Para naman makuha naman natin. Itong kaibigan ko, hindi ito political vlogger ordinaryong mamamayan natin ito. Pakinggan natin kung ano ang masasabi niya sa sa administrasyong Marcos. Sinali pa talaga ako dito. Yung ginawa ng administrasyong Marcos, inuna pa nila yung kay Sara kaysa yung sa flood control na mas malaking controversial, bilyones yun eh. Kaya nga. At saka minsan naiintindihan ko na yung ibang mga congressman kung bakit nag-pro BBM na lang. Kasi ang daming disadvantages eh. Pag hindi sila mag-i-impeach, kaysa ganito, mawala sa kanila. Tsaka pag pumirma naman sila, may pera, di ba?
alam naman natin Pera-pera na lang. pera na lang talaga. Ah. Ganun. Ordinaryong ano to ha, hindi ito political vlogger ha. Nag-scroll lang ito sa mga sa mga Facebook kung ano yung nakikita niya. O sa tingin mo, ito lang ha, question ng isang normal na tao sa Pilipinas. Sa tingin mo si VP Sara, hindi bias ha. Kung you say o ano yung mga talagang isip mo. Sa tingin mo si VP Sara, ano yan? May kasalanan talaga o pinagtripan lang talaga siya sa administrasyon? Una sa lahat, talagang importante talaga nating isipin yung saan tayo galing eh. Yung parents kasi ni Sarah, syempre si Rodrigo, alam naman natin mabuting tao yan. Although hindi siya perfecto, pero para sa bayan yung ginagawa niya. Kaya, compare natin kay Marcos, di ba? Talagang, kahit doon pa lang na point, maiisip natin na talagang totoong tao sila. Walang perfecto eh. Kahit alam naman natin yun, walang perfecto. Walang halong Oo, kaplastikan. walang halong kaplastikan. Hindi ako pro Duterte or pro Sara. Pero sa mga trust rating or sa mga satisfaction ng kababayan, nakikita naman talaga yan sa totoo eh. Kasi meron na tayong Facebook. Mas legit yung Facebook kumpara sa ABS-CBN or GMA. Wala talaga eh. Puro fake news dun eh. Mga Ano yan ha? Hindi ko kino-coach yan ha. Lumapit lang yan sa akin dito na own opinion niya. Nakinig lang siya sa akin dito sa gilid ha. O, saksi kayong lahat. Saksi kayong lahat. Basta ang sa akin lang, ganito. Kahit normal na tao sa bansang ito, most if not all, ha, alam talaga nila na ang daming kalokohan ang ginagawa nitong administrasyon na ito. 'Di ba? So, what do I mean? Napapansin natin na lahat ng kaalyado ng mga Duterte ay unti-unti na nilang kinasuhan, pinapakulong, 'di ba? Dahil sa tingin mo, bro, ito lang yung ito rin ha. Dapat kong itanong sa mga normal na hindi mga political na tao. Bakit kaya itong si VP Sara ay gusto nilang ma-impeach? Ano sa tingin mo? Is it all about the 2028 election? Sa tingin mo anong pakay ng administrasyon? una sa lahat, kasi yung administrasyon kasi, malakas yung kapit nila sa sinasabi nating hindi social media, yung sa mainstream media. Mainstream media. Ayun. Malakas sila dun eh. Kaya, Meaning to say, ang mainstream media bias na rin. syempre, bias talaga. 100%, di ba? 100%. Di ba? Hindi ko kino-coach yan ha. Sa kanyang opinion yan. Hindi yan sa akin ha. Yeah, sa makikita mo kasi, pag sinisiraan si BP Sara, kasama na yung mga Campo Duterte. Pag yun kasi nasira, unan lang tinitira, hindi lang yung pag running president ni Sara Duterte ngayong 2028. Unan lang tinitira yung trust ng tao. Kasi gusto nilang makuha mainstream media. Gusto nilang makuha yung trust ng tao pabalik kay BBM. Hindi nila makuha yung trust pabalik ni BBM kasi wala silang nabuting nagawa, 'di ba? So imbes na yun yung sinasabi na kung wala kang magawang tama para tumaas ka, hilahin mo na lang pababa yung iba. So sa tingin mo, anong pakay ng administrasyon at mga mainstream media, bakit gusto nilang ma-impeach si VP Sara? Yun talaga eh, takot lahat. Sa tingin Takot mo, lang. Sa tingin mo, takot? Hindi tingin. Alam, takot talaga kasi pag mag-run si Sara, landslide yan eh. Alam naman natin nasa 70%. Kung walang dayaan sa botohan, baga mag 80-85 pa yan. Talagang walang mag-pro. Tingin ko yung magraran ng president sa kampo ni Marcos si Risa Ontiveros. Laking tanga yan. 'Di ba? Si Risa. Oo, patawa nga eh. Yung nag-comment pa siya kay Cayetano na parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Gagawan doon ba siya? Sana nabaril yung Kasi umalis na sila, di ba? Oh, hindi ka dapat mag-comment ng ganun. Traumatic experience So, yun eh. you think si Riza Hontiveros rin ay isa rin yan sa mga takot na maging presidente si VP Sara? Yan, pag hindi natuloy yung impeachment,
medyo wala talaga. Talo talaga sila. Talo sila. Talo sila. Kaya ginagawa na nila yung impeachment ngayon kasi alam naman talaga nila na walang makakatalo kay BP Sara. Pero pag just in case ma-impeach si Sara, huwag tayo mag-alala, marami tayong presidential candidate na kasama ni kahit si BP Sara, kahit si Senator, sino ba to? Senator Marcoleta. Coleta. Senator Marcoleta. So bet mo rin maging presidente yan. Okay yun. Matalino at saka disiplinadong tao, hindi rin galing mayaman. Oh, pero ugong-ugong rin yung balita. Pwede raw yun si Senator Robin Padilla. What can you say? Ito yung problema pag si Senator. Alam naman natin may heart sa tao. Si Robin is very serious. Yeah, Passionate serious, sa Pilipinas. passionate. Ang problema kasi, paano pag, pwede siya sa senator at least maraming makakaambag. Pero sa president, mo, hindi, senator. Pang Hindi pwede, kahit si Pacquiao, para sa akin, okay siya maging senator. Pero yung paging presidente, hindi yun pwede. Dapat talaga matalino. Matalino. Importante Alam talaga mo yun. lahat, malawak yung kaisipan. Hindi basehan yung pagiging mabait, pwede na. Hindi yun, kulang pa yun. Kaya yung makikita ko na dapat pareho ni kalidad ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi ito scripted hindi ito scripted. Hindi ito scripted na tanong ko sa kanya, pero na-mention niya si FPRRD na ganun ang klaseng tipong mga type of president na pwedeng yung malawak yung kaisipan. Kahit nga siya ako yung opinion ko kay Robin Padilla, okay, no? Kung wala talagang ibang kasi si Robin, meron talaga siyang popularity, no? Pero ako sang-ayon naman ako sa kanya na medyo kulang pa si Robin when it comes to handling the entire nation, di ba? Ito yung aking sa'yo. Ngayon, nabanggit mo yung FPRRD, di ba? Si Tatay Digong na ganyan dapat may tapang at malasakit, no? Bakit mo nasabi na importante yung tapang sa isang presidente? Kasi first time ko kasing nakita in the history of Philippines. Hindi first time. Siguro second time. Masasabi ko sa yung ama ni Marcos, wala talagang nag-handle doon. Hindi siya puppet Presidente talaga yung tatay ni Marcos. Pero in the later end, alam naman natin nagkasakit yon, kaya medyo control na ni Imelda. So, yun yung history. At saka alam naman natin na si Rodrigo Roa Duterte, kahit hindi niya sinasabi, alam kong meron siyang respeto kay Marcos. Medyo may pagka-Marcos nga yung style ni Duterte dati, yung stricto, ganun. Pero ang importante doon, walang nakaka-control sa kanya. Presidente talaga siya. At saka, hindi nabibili si Duterte. Yan ang isa sa tipong katapangan niya. Katapangan niya. At saka sobrang talino. Lahat ng interview, kinain lahat. Actually bro, hindi ko nga alam na maka-Duterte ka kasi yung wife namin magkaibigan, no? Ngayon nalaman niya na ito yung topic ko sa vlog ko. Siya na mismo nasabi wala tong halong bias, Walang meaning chemical. walang halong chemical ito. So meaning to say, hindi lang po tayo o kayo ang naniniwala kay Tatay Digong, pati yung mga ordinaryong tao na gawin lang natin example sa real life, di ba? Sa circle of friends ko, daming mga addict. Yung pro Duterte, nagbago lahat. Yung 2016. Yung panahon ni Duterte, nagbago lahat. Ngayon, nagsitabaan yung panahon na yun. Ngayon, namamayat uli. Grabe, yung drugs ngayon, so, talamak na. Effective talaga yun. Effective talaga. Takot lahat walang gustong At saka yung safety dati ng citizens, sobrang ganda. Pwede kang maglakad sa gabi. Sa city, ganun. Ngayon, hindi na Di ba, ngayon, unti-unti raw bumabalik yung mga snatching, di ba? Madami na. Regarding sa presidential. Ito bro, ito yung isa rin sa mga main issues ngayon. Gusto kong malaman ang ordinaryong netizen Ano ang masasabi mo? Kontento ka ba
di pa sa patungkol po sa pagtumbok ng yung paglustay ng pera ng flood control. Sa tingin mo na solve na 'yon? Paanong solve? Hindi pa nakuha si Marcos at saka si Romualdez. So meaning to say, yun rin ang hinala mo. Ha? Hindi yun hinala, pre. Yung bro, hindi yun hinala. Kinanta na yun ni Saldico. Okay. Kinanta na yun, hindi yun hinala. Hindi ko nga alam kung si Saldico ngayon buhay pa eh. Baka kinuha na para hindi makapagsalita. Talagang ang role kasi ni Saldico. Ano nga yung role ni Saldico sa Si Saldico ay siya yung sa finance ng sa Congress? parang right hand siya ni oo. Martin Romualdez Oo. when it comes to the Finance Committee. So sabihin nating nagnakaw si si Saldico. Imposible yung gawin. Sa role niya, imposible yung gawin. Pwede siyang magnakaw kung walang basbas sa taas. Sino bang pwedeng magsabi sa kanya? Si Romualdez lang naman. At saka Kasi bro, hugas kamay ngayon si Oo. Martin Romualdez eh. Anong opinion mo diyan? tayong bonjing talaga yung taong yun. Grabe ka bonjing. Kita mo yung mukha pa lang. Grabe. Buhayang buhaya. So hindi ka naniniwala doon na Wala eh. wala siyang kasalanan. Natawa siya ha. Wala, Grabe. nagtatanong lang ako sa kanya pero parang ano siya. Siguro, siguro sa 100 na taong tatanungin mo, alam naman 98% puro alam nilang si Romualdez yung utak doon. Okay. Hindi ako nag-coach niya na siya yan. Kahit isipin natin, parang si Romualdez yung presidente, di ba? Correct. Mas ano pa nga, mas powerful pa siya kay ni BBM at that time, di ba? Ano bang ano bang ginawa ni You mean to BBM say, ngayon? Naniniwala ka doon sa mga maleta-maleta. Hindi naniniwala. Totoo yun. Iba yung naniniwala ka kasi yung naniniwala ka, Tumbok ha. hindi pa yun sure eh. Alam mo bro, gusto Oo. ko yung mga comments mo bro ha. Para kang si Panelo ba? Yung talagang tumbok agad yung prangka ba? Oo. Iba kasi yung grabe talaga yung Pilipinas ngayon. Pag may mangyari na hindi manalo si Sara, grabe. Hindi ko na alam kung mag-survive pa tayo. Pag natalo, Grabe. gawin nating hindi makaran si Sara, di ba? May chance eh. Kasi pag na-impeach siya, pwede siyang hindi makaran eh. Pero sana, yung ipapalit nila, kung hindi si Marcoleta, mga kapatid ni Sara, kahit si Kitty nga eh, pwedeng manalo eh. Basta may Duterte ka sa apelyido, panalo yan eh. Kasi alam nila yung Oo. kakayanan ng mga Oo. Duterte, di ba? Dugo yan eh. Malakas talaga. Si Mayor Baste, Pwede. Pwede naman. kung Congressman Pulong, Pulong. Para sa akin, mas okay ata okay yung dalawa eh. alternative Okay. yan kapag Oo. si VP Sara may Pag hindi, okay yung silang dalawa. Pero mas okay talaga sa akin, si Marcoleta. Mas gusto ko siya sa presidential candidate kasi andito yung tapang at saka talino eh. Matalino talaga. Ang problema kasi yung publicity dyan. Yung paano nila i-market si Marcoleta para manalo. Kasi alam naman natin na pag si Pulong or si Baste, mas malakas yun eh. Mas malaki ang yung chance ang manalo. Pero pag presidential, mas gusto ko yung kasi alam naman natin si Marcoleta, may Ito pagka-Duterte lang, na utak eh. Ito bro Oh. kasi napapansin ko, lagi mong nababanggit yung Marcoleta, Senator Oo. Marcoleta. Yung topic ko is all about ngayon, yung gobyerno natin na wala talagang clear na kung saan papatungo ang bansang ito. Pero bigla mong minention ang Senator Marcoleta. Anong kay Senator Marcoleta na lagi mong binabanggit na humahanga ka dito sa taong ito? Aside sa magaling siya na lawyer, hindi siya plastic na tao. Yung nakita ko kasi yung interview niya kay Tito Boy. At saka doon ko rin nakita Straight na, to the point. doon ko rin nakita na may takot sa Diyos yung taong yun. At saka alam naman natin lahat. Importante yung may takot sa Diyos. At Sa'yo? saka, syempre, alam naman natin eh. At saka yung makita mo yung lifestyle ni Marcoleta, hindi ganun ka Luxury. extravagant, di ba? Hindi luxury. Pero syempre maraming pera yan, abogado eh, No. di ba? And Sa tingin mo, may malasakit rin?
Meron talaga eh. Ah. Meron talaga. Hindi. Nagbe-base kasi si Duterte sa sa karakter ng tao. Mm. Kakaibiganin kaya yan ni Correct. Ni Duterte Duterte. kung Actually, si former President Duterte gusto niya si Marcoleta. siyempre. So, gusto ko nga dati si Actually, Marcoleta si yung Marcoleta vice walang president. drama-drama, di ba? Oo. Gusto ko nga si Marcoleta nga yung vice president dati. At saka si Sara yung presidente. Mm. Pero nagkaganon eh. Nagkasira-sira. Kaya medyo tagilid tayo ngayon. Pero let's see in the better future in 2028. Ah. At saka yung tinanong mo kanina, anong nakita ko kay Marcoleta? Oh, yan. Sobrang galing talaga eh. When it sobrang comes galing. to yung The way he talks. yung batas natin, Oh. no? You're talking about yung alam talaga niya lahat yung mga ano yung dapat, no, na when it comes to the constitution, batas natin kasi lawyer eh. Oh. Kasi stricto akong klaseng tao eh. May pagka-perfectionist din ako. Pag iniisip ko yung mga ibang bagay tulad ng ganun, pag presidente ka, my first parang ganong requirements ako eh. Gusto ko talaga lawyer. Pag presidente ka, gusto mong lawyer talaga. presidente, lawyer. Lawyer talaga. Bakit? Anong nasa lawyer na gusto mong yan ang isa sa mga qualities? Hindi na, mapaikot eh. May nakaikot ba kay Duterte? Correct. Di ba? Lahat ng nagtatanong sa kanya yung mga trap question, napahiya pa. Di ba? So ganun. Kasi hindi mo hindi mo bilugin yung hindi ulo. mapaikot dahil alam ang batas. Alam ang batas. Di ba? Aside sa meron silang, alam naman natin, sa isang presidente, meron yung mga 10 atang mga advisor, di ba? Pag hindi ka lawyer or hindi mo alam yung batas, anong mangyayari, di ba? Correct. Yung mga advisor, So, paano pag meaning mga kasi, ill-mannered yan? Na-mention mo yung lawyer ay isa sa mga Requirements, mabuting katangian kapag presidente. Eh ngayon, yung ating Pangulo ngayon, balita ko hindi yun lawyer. Bangag. At the same time, balita na hindi rin nakatapos ng pag-aaral. So what can you say yung the way he handles as a president right now? Wala talaga eh. Isa siya sa mga worst president ata. Sa your opinion, ha? Sa your opinion. In the history of Philippines. Bakit? Anong nakikita mo, bro, na parang worst siya? Anong pinakaunang tumatak sa yung tatak niya na nasabi mong worst siya? Addict, bro. Siyang nagsabi niya na. Siyang nagsabi niya. Yan. Pakiblur na lang yung face ko. Baka matripan ako ng mga... Hindi naman. Kasi opinion mo yan eh. Opinion yan. Hindi. Kasi ako Hindi ko yan opinion, bro. I-clear ko lang ha. Hindi ko yan opinion. Opinion yan ng kapatid niya. Ha? Imagine ko na. Sister niya. Nasabi mo yan kasi may source ka na sinabi. Sister niya. At saka nakakatanda pa. Di ba? Siyempre, pag ate ka, talagang legit. Legit yan na magsabi ng totoo. Hindi, yung idisiplina mo yung kapatid mong nakakabatang kapatid. So, hindi talaga mangyari na gawa-gawa lang niya yun, di ba? Sa lahat ng bisyo, pag doon ka napunta sa pagiging addict, wala talaga. So, yun ang pinakaunang nasabi mo. That's why worst siya. Aside sa addict siya, bro, puppet siya ni Romualdez. Alam natin yun eh. Talagang, ewan ko kung anong meron kay Romualdez na parang kung anong gusto ni Romualdez, yun yung gagawin ni BBM. Blackmail. May blackmail ata yung... Kasi na-mention mo yung Martin Romualdez eh. Si Sandro Marcos. Actually, si Sandro, si Sandro matalino eh. Alam natin, matalino talaga si Sandro. Actually, si BBM matalino eh. Matalino din. Ang problema kasi... let me clarify ha, matalinong mangbudol. Hindi. Real talk lang. Matalino talaga sila. Actually, yung ate nila, si Senator Amy, may mga magaling eh. May utak. May utak, may galing. Ang problema kasi pag hinaluan ng chemical yung utak mo, hindi na yan eh. Hindi na yan nag-function as good. Pero ito, last na talaga eh. Pag nag-run yung
Sandro Marcos, ayoko na talagang mag-Marcos. So na-trauma ka na sa mga Marcos. Akala ko yung pag-run ni BBM mababago eh. Nadala din kasi ako dati. Partner kasi sila ni Sara. Ah. Pero yung heart dati, siyempre gusto ko Sara talaga magpresidente, pero nag-bias siya eh. Siyempre, kaya ito ang masasabi ko sa... So isa ka pala sa mga yung mga 30 million kay BBM, 32 million kay BP Sara at that time, no? Oo, Dami talaga bumoto at that time. mali talaga. Pero ito yung gusto ko. Dapat yung president at saka vice president, dapat one vote na lang ata yun. Kung What do you mean ganun. one vote? One vote. Ito, pag nag-run ka, di ka pwede mag-run ng president na hindi ka vice president. You mean to say na dalawa Oh, kayo? dalawa kayo dapat. Kasi, Na isang vote na lang oh, yan. kasi tulad dati, nanalo si PRD. Hmm. Pero yung vice president niya, si Leni, di ba? Nagkagulo pa rin. Oh, nagkagulo pa rin. Ayoko nang ganun eh. Kaya gusto ko mabago yung sistema ata ng Pilipinas na Kasi sa tingin mo may problema talaga sa sistema natin ngayon, di ba? syempre buwag-buwag eh. Yung Senate at saka Congress ngayon, hindi isa. Hindi Diba? isa. So sobrang maraming conflict. President at saka Vice President, iba din eh. Conflict rin. Yeah, conflict rin. Sino ang ano diyan? Kapag may conflict sa mga ganyang bagay, sino ang natatamaan? Yung pinakamamahirap. Taong bayan Taong talaga. bayan talaga. Sila yung magsasuffer eh. Imbis yung unahin yung problema ng mga ordinaryong Pilipino, inuuna pa nila yung mga problema nila. Tsaka may mga nagnakaw pa. Tapos ito pa bro, usap-usapan. Mismo si Senator Amy ang nagsabi nito ha. Usap-usapan raw, umuugong yung balita na wala raw eleksyon sa 2028. Anong masasabi nyo dun? Kasi yung reason nila na walang eleksyon sa 2028 kasi ano raw, parang kulang pa raw yung kasi ang eleksyon talaga magastos yan, di ba? Magastos yan. Para raw makasave ang Pilipinas. Para i-recover yung crisis. So wala raw eleksyon sa 2028. So, ano masasabi nyo dun? Ang masasabi ko doon, like father, like son. Meaning to say, gahaman minsan. Gusto na namang So ayaw mo yun ganyan. sino ba naman gustong maging presidente pa yan? Kung pwede nga, 2027, election na eh. So ganun ang gusto clamor na talaga ng tao na gusto na mapalitan na talaga kaagad. yung naglalaro kami ng pickleball, alam naman namin, yung grupo namin, walang gustong By the way for the information sa aking audience dito sa Donmar TV, ito si Jose, ito yung nagko-convince sa akin na magpi-pickleball ako. Kaya nga kung makikita nyo, pumapayat ako, di ba? Mayat na eh. Pumapayat na ako. Malaking tulong talaga. Ito yun, malaking pasalamat ko dito kasi nagbago yung aking buhay when it comes to my health, ha? So maraming salamat, bro. Aside na nagbago yung buhay ko, no? Ito rin yung mga sandigan ko sa mga lahat ng problema ko kapag masira yung sasakyan ko, kapag merong mga sira yung aking mga water leakage sa bahay. Magaling ito sa mga Kaya nga hindi ko in-expect na isa pala siya sa mga haters rin ng administrasyong ito. At ito pa, itong issue na ito, bro. What can you say about yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa sa Senado? I hope kung nakita mo yun, ha? Nakita ko yun. First of all, nakita ko yun. Di ba sabi nila nagkagulo, may barilan, di ba? Warrant of arrest sa ICC. Oh. Ano sa tingin mo doon? Kasi meron na tayong opinion. Ito. I want to know the opinion of the normal na tao, ha? May nakita akong isa dong vlogger na attorney ata. Yung pag-present ng ICC is mali yun eh. Mali yun. Dapat idadaan mo na yun. Nakalimutan ko anong term doon. Basta idadaan mo na yun sa... Local courts. Local. Yun. Idadaan sa local courts bago kunin si Bato. Kaya naintindihan ko yung Bato, ba't siya umalis? Dapat, yun din dapat gawin sana ni Duterte. Kasi ang reason nila, wala pang clear na warrant of arrest at that time. So, sa tingin nyo, tama lang ba na nilusob ng NBI doon? Hindi, mali yun. Talaga, Mali diba? yun. Yung NBI doon, may sanction yung mangyayari sa kanila. Hindi na pwedeng galawin yun. At saka yung nagsusuporta sa mga senator, yung mga, yung mga guard, yung mga sergeant at arms.
Sergeant at Arms. Gagawin talaga nila yung trabaho nila. Kahit Because magpatayan they are going doon. to Oo. protect the Senate talaga, di ba? Opo, oo. So hindi mo mabiblame na ganun ang gagawin nila. Hindi. Talagang gagawin nila anong dapat So sa gawin tingin nila. mo tama lang 'yun. Tama yun. Ang Oo. problema, yung NBI, kung gusto lang manghuli, wag dapat sana sa Senate. Correct. Di ba? Oh. Kasi talagang nakakaya eh. Oh. Di ba? Yung Senate, Actually insulto 'yan sa oo, institusyon. nakakaya kasi para yun yung tahanan ng gobyerno. Oo. Yun yung first na parang Kasi equal powers 'yan, bro, di ba? Oo. Yung sa Malacanang executive, executive sila naman legislative. legislative. Itong namang mga NBI, they are considered sa executive Executive, yan. Sila Ngayon, yung pumasok sila sa legislative, di ba? parang insulto eh, parang tinamaka, parang Oo, ganun. correct. Parang Inismo lang nila. parang sinasabi nila mas mataas kami sa inyo. Correct. Tsaka hindi yun dapat gawin. At tsaka yung sinabi nila dami sa mainstream sa kahit sa social media, daming mga BBM na trolls na sinasabi, "Oh, ayan, bato, asan yung tapang mo?" Hindi yun kagaguhan. Katalinuhan yun eh. Correct. Actually, yun yung ito So, yun yung do you think na yung ginawa ni Bato, hindi yun na hindi, takot siya, hindi yun, no? may utak talaga. Utak talaga. Actually, Wise, ito yun? yung Kakagalit. hindi. Ito yung sinasabi kong isang mali ni Rodrigo eh. Rua Duterte. Ba't siya sumama doon? Pwede siyang umalis. Pero, ito din yung nasa isip ko. Matanda na kasi si Tatay Digong, kaya wala siyang pakialam anong sasabihin ng wala siyang pakialam sa buhay. Actually, he is so heroic na mas okay niya na ganun yung mangyari. Kasi As- ipinakita niya Oo, na hindi siya takot. aside sa hindi takot, parang Para sa taong bayan. inangkin niya lahat Oo, ng yung kasalanan. ng hindi kasalanan, inangkin niya lahat yung sinabi niya Oo. na I will protect all of Oo. you, yung mga kapulisan Yung kapulisan, na di ba? Kasi tinutugis yung mga drug lords, di ba? Maliit na lang yung kulang. Parang sinasabi natin Jesus Christ yung ginawa ni Duterte, siya di mismo ba? sabi niya na, grabe yung paghanga niya kay Tatay Digong, ha? Oh. Every time makakita ako ng mga post ni Duterte, talagang emotional eh. Mahirap talaga eh. Imagine. Kasi si Duterte, hindi pretentious na pagkatao. Kaya nga, at first, nung naging presidente siya, sinabi na niya, di ba? Ba't niyo ko, hindi pa siya nag-run ng presidente. Sinabi niya, ba't niyo ko ba't niyo ko ipaparan ng presidente para ikulong? Di ba? Nakita niyo yun. Mayor pa siya dun. Sinabi niya, alam niya yun eh. Kasi sabi niya, huwag niyo akong iboto. Sabi niya, huwag niyo akong iboto kasi kung iboto niyo ako, talagang magkagulo talaga. Uubusin niya talaga lahat ng mga pasaway, di ba? Sabi niya. Tapos lahat ng mga corrupt officials talagang talaga mahinto yung corruption, di ba? Sa sobrang talino ni Duterte, alam niya yung mangyayari niya, kukunin siya ng ICC eh. Alam niya yun eh. Naalala ko pa yung sinabi niya na he is not afraid to rot in hell, to rot in jail, di ba? Nasabi niya yun. Kasi alam niya kasi ganito lang kasi pag hugas kamay ka na presidente, di ka makukulong. Correct. Di ba? At saka alam ni Duterte na pag nag-run siya ng president, meron siyang malalabag talaga na batas. Hindi malalabag. Actually, tulad ng AGK, di ba? Merong consequence. Merong consequence. Hindi labag ng batas. Kasi hindi naman yun lumalabag ng batas. In-law naman talaga yung pag ginawa niya. Ang problema kasi, meron talagang masasagasaan. Kasi gera eh. Di ba? I-defend ko yan ha. Kasi, isa sa mga nasira doon, mga oligarchs, yung mga malalaking tao. Ngayon, itong mga malalaking tao, meron din itong mga hawak na mga politicians. At yung kalaban ni Tatay Digong, yun na ang mga nagreklamo doon sa ICC. Kaya sira yung negosyo eh. Di ba? Sira yung negosyo. Correct. Tulad ng ABS ba ata yung pinasara niya? ABS. Kasi kulang sa tax. Which is tama lang yun. Tama lang yun, di ba? Dapat equal tayong lahat. Mayaman ka man, mahirap ka man, bayad tayo ng tax lahat. Ngayon, sa crisis natin ngayon, mas apektado pa yung middle class kaysa sa mga pinakamahirap eh. Correct. Kasi yung pinakamahirap, merong subsidy, merong 4-piece, ganun. Tutulungan. Yung sobrang mayayaman,
hindi masyadong affected kasi maraming pera. Marami pa silang Oh. pera. Tayong mga middle class, marami talaga. Tayo pa yung Kakain. yung binibili natin may tax. Oh. Yung ibebenta natin may tax. 'Di ba? Pag tayo bibili, may tax. Correct. Pag tayo binilan, may tax. May tax. Saan ba tayo dapat lulugar, 'di ba? Lahat na lang ng galaw natin puro tax. Ubos lahat. Oh. lahat. Ako, may mga negosyo ko. Tapos puro ang sakit tax. yan, bro. Ang sakit niyan. Ang sakit niyan, kinukurakot pa. Oh, kinukura ka na. Yung 4-piece, imbes na example, 4,000, 1,500 na lang. Oh, saan yung 2,500? Pero ang sa akin rin, bro, yung mga ayuda, yung mga binibigay nila ng bigas ngayon, 'di ba? Sabi ko sa sarili ko, hanggang diyan na lang ba tayo na umaasa sa Kaya. gobyerno, 'di ba? Oh, Dapat ang gawin ng gobyerno, dapat i-level up nila yung workforce. kabuhayan ng taong bayan, 'di ba? Na hindi na lang tayo laging umaasa sa mga ayuda ganun ganyan kasi nagmumukha talagang mahirap tayo diyan, Oh. 'di ba? At saka, sa nakita ko, based on experience sa mga neighboring ko na hindi masyadong mayaman, may mga 4-piece. Registered sila sa mga ganun, yung mga ayuda. Oh, ayuda. Dati nagtatrabaho yung mga gunggong eh. Ngayon, Ngayon wala na. Alam naman lang may matatanggap. matatanggap next month. Oh. So, parang grabe Grabe, talaga. Dati naglalaba, nagluluto. Actually, yung ayuda, bro, unang nangyari yan sa panahon ni Tatay Digong. Oh. Pero, kailangan talaga ng ayuda at that time kasi pandemic yun eh. Di ba? Oh, syempre, pag pandemic, ibang usapan yun eh. Oh, correct. Affected yung workforce. Mm. 60 to 70% yung workforce nawawala, di ba? Correct. Mga business nag-close. So, ayun ha. Kasi 40 minutes na eh. Dapat ko nang i-upload to. Pero, bro, maraming salamat ha. Maraming salamat sa opinion mo. At nabigyan natin ng linaw na kaming mga vloggers, hindi lang sa akin ha. Ito, may 3 minutes ka pa. Tanungin natin yung iba, Duterte or BBM. Wag na kasi baka iba yung matanong natin dyan. Kasi ikot lang ako ha para alam nyo kung sinong ibig niyang sabihin ha. Hindi, biro lang. Actually, maraming salamat ha. Mag-closing na ako ha para makakain na kami kasi dumating na yung pagkain namin eh. Makikita pa yun ng asawa natin. Patapatayan na lang. Pahamak ako rito. Bye-bye. Bye-bye. Thank you bro. Si Jose pala yun. Actually guys, no. Ayan. Narinig nyo sa isang ordinaryong netizen natin, no. Kaya nga sige lang, what can I say? Tuloy lang, laban lang tayo mga Pilipino. Kasi darating ang panahon na babaliktad ito lahat. Hope na lang natin na pagdating ng panahon kapag si BP Sara na ang maging presidente ay babalik na sa normal yung Pilipinas, no? For the meantime, bago natin i-close ito, no? Papakita ko muna yung ating mga view natin. Ayan. Aking anak. Hello. Yan yung aking 4-month-old na anak ko ha. Si Williamson. Ayan. Ayan. Yung 4-year-old na anak ko, guys. 4 months. At yung wife ko, 4-month-old. Ayan. Hi, Zion. Say hi to Donmar TV. Say hi to VP Sara. Hello. Ayan. Ayan, no? Tingnan nyo yung view namin, no? Ganda rito, no? Ayan. Tingnan nyo yung mga bata, naglalaro. Ito yung anak ko, isa. Ayan. Yan, yung anak ko. Hi, Baba. Hello. Yung isa, ito yung anak ko. Ito. Yan. Si Brad Stephen. Ayan. Hey, Baba. Come here. Say hi to them. Hi, them. Say hi. 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 Yan yung anak ko. Hello. Naglalaro pa eh. Let's play later, Baba. Okay? So guys,
See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless everyone and God save the Philippines. Bye-bye. Mag closing ka na bro. Bye. BBM Bangag. Bye.